Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pangungunahan ang campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Dumaguete, Negros Oriental. Turnover ng mas murang NFA rice sinimulan na sa ilang lokal na pamahalaan. Bigas ibinebenta sa mga LGU sa 33 pesos kada kilo. DSWD, tiniyak na hindi na mapepeke ang Persons with Disability ID sa pamamagitan ng Unified PWD ID System. Mas maraming Pilipino suportado ang Marcos administration ayon sa survey. At crime rate sa buong bansa bumaba sa pagsisimula ng 2025 ayon sa Philippine National Police. Sa detalye ng mga balita, mas paiigtingin pa ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang kampanya nila sa mga lalawigan. Target ng administrasyon ang mangampanya sa Dumaguete City, Negros Oriental ngayong araw. Si Mela Alasmoras ng PTV sa Balitang Pambansa. Magbabalik sa Visayas ngayong araw ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Target manuyo ng mga kandidato sa Dumaguete City, Negros Oriental. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mangunguna sa campaign rally para sa 12 pambato sa pagkasenador ng administrasyon. Kabilang na riyan sina dating DILG Secretary Benher Abalos, Makati City Mayor Abby Binay, Senador Bong Revilla, Senador Pia Cayetano, dating Senador Ping Lacson, Senador Lito Lapid, Senadora Amy Marcos, dating Senador Manny Pacquiao, dating Senador Tito Soto, Senador Francis Tolentino, House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo at House Deputy Speaker Camille Villar. Ayon sa campaign manager na si Navotas Representative Toby Chanco, mas pinaigting ang kampanya nilang gagawin sa probinsya. Nais daw kasi nilang mahigitan pa ang tagumpay na nakamit ni Pangulong Marcos sa lalawigan noong 2022 national elections. Bit-bit ang kanilang mga plano para sa patuloy na pag-unlad ng bansa. Bago ang kampanya, tuloy-tuloy rin ang pag-iikot sa iba't ibang lugar ng mga kandidato ng administrasyon. Si Senator Tolentino nakisalamuha sa mga motorcycle riders sa Pasay City. Sina Soto at Lacson humarap sa isang media forum. Nakisaya naman sa founding anniversary ng probinsya ng Aurora si Congresswoman Villar. Sa Pangasinan naman nag-ikot si Senadora Marcos, habang si Senador Revilla nag-motorcade naman sa Biñan, Laguna. Mula sa PTV, Mela Alasmoras para sa Balitang Pambansa. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ehensiyang magpapatupad ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ito'y para talakayin ang tuluyang pagsawata sa smuggling at pagpapababa ng presyo ng mga bilihin. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pulong lalo't malaki ang papel nito para sa mga hakbang ng pamahalaan na kontrolin ang presyohan ng mga produkto, partikular na ang mga pagkain. Sa pamamagitan ng Food Terminal Incorporated, nasimulan na ang paghahatid ng mga NFA rice sa mga lokal na pamahalaan. Bukod dito, sanipuwersa naman ang Agriculture Department at COMELEC para sa pag-a-apply ng exemption ng LGUs para makapagbenta ng murang bigas. Si Vel Custodio ng PTV Manila para sa Balitang Pambansa. Itinurn over na ng Department of Agriculture sa ilang mga local government unit ang bigas ng National Food Authority sa pamamagitan ng Food Terminal Incorporated. Bukod sa food security, layunin itong paluwagin ang mga bodega ng NFA para bigyang daan ang mga papasok na lokal na ani ng mga magsasaka. Ito ang mga sako ng NFA rice na nakatakdang i-release sa mga local government units nagpakita ng kanilang interes para kumuha ng NFA rice kasunod ng deklarasyon ng National Food Security Emergency sa bigas. Sa ngayon, 67 LGUs na ang nakipag-ugnayan sa FTI para maging NFA rice distributors.
1,000 sako ng initial withdrawal ng NFA rice sa warehouse sa Valenzuela. Ibibenta ang NFA rice ng 33 pesos kada kilo sa mga LGU, habang maaari itong ibenta ng mga LGU, government agencies at GOCC sa mga mamimili ng hanggang 35 pesos per kilo. Nagdesisyon naman ang lokal na pamahalaan ng San Juan City at Camarines Sur na hindi na sila magpapatong ng 2 pesos para sa gastusin sa logistics. Kaya mananatiling 3 pesos ang bigas na kanilang ibibenta sa masa. Sa Lunes na ang rollout ng mga NFA rice sa mga nasabing LGUs. Papayagan ng DA ang reselling ng NFA rice, pero hanggang 2 piso kada kilo lang dapat ang magiging patong nito mula 33 pesos. Maglalabas sa mga LGU ng guidelines para rito. 150 metric tons ng NFA rice ang target maibenta ng DA sa loob ng 6 na buwan. Bukod pa rito, naglaan naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng malaking pondo para bumili ng bigas sa mga lokal na magsasaka. Kapag kasundoan namin sa NFA Council na mamimili tayo ng palay this year, 2025, ng minimum ng 23 pesos per kilo at pwedeng umabot ng 30 pesos per kilo, depende na sa market. Naglaan din ang ating mahal ng Pangulong kasi President Bongbong Marcos ng 9 billion pesos para makabili tayo ng palay mula sa ating mga farmers. Karagdagang pondo ito mula noong nakarang taon. Kaugnay naman ang campaign period sa Marso para sa darating na eleksyon. Nakikipag-ugnayan na ang DA sa COMELEC para makapag-apply na ang mga LGUs ng COMELEC exemption sa pagbibenta ng NFA rice. Tiniyak naman ng Metro Manila Council at Camarines Sur LGU na hindi nila gagamitin sa pamumulitika ang murang NFA rice. Samantala, nilinaw ni DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na isolated case lang ang bukbok na nakita sa Kadiwa Store sa Quezon City. Pinahold yung selling nun dahil nung pagbukas nga, may nakitang konti, di ba? But then, hindi nga namin alam, iniimbestigahan, bakit tinuloy yung benta when it was actually pinastop yung benta. Mas hihigpitan pa ng DA ang pagbabantay sa mga ibibentang bigas kasunod ng insidente. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Kinumpirma naman ng Department of Agriculture na wala sa retailers ang problema ng pagtaas ng presyo ng baboy sa merkado. Nagbabalik si Vel Custodio sa detalye. Napagkasunduan ng Department of Agriculture, pork retailers at iba pang stakeholders na huwag munang magpataw ng maximum suggested retail price sa baboy kasunod ng pagtaas ng presyo ng baboy sa merkado. Ang request ng pork producers at ng retailers, huwag mag-MSRP. So sabi ko, pwede naman walang MSRP basta magkasundo kayong lahat na mabigyan naman yung consumers natin ng better price, di ba? But sabi ko sa kanila nga, kung hindi natin makuha yung tamang presyo, fair to all parties, then we might have to issue an MSRP. Iimbestigahan na muna ang cost structure mula sa pork producer hanggang retailer para makita ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng baboy. Kinukonsidera din ng Food Terminal Incorporated o FTI na bumili ng baboy sa mga local producers para direktang i-distribute sa mga pork retailers para mabawasan ng layer sa pagdaraanan ng supply ng baboy. Kinumpirma naman ng DA na wala sa retailers ang problema ng pagtaas ng presyo. Kung hindi naman sa mga retailers ipapataw ang MSRP. Binanggit ni DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na tinitingnan din ang paglalagay ng maximum wholesale farm gate price. Pinag-aaralan din ng DA ang pagbebenta ng baboy para magsilbing opsyon sa mas murang presyo kagaya ng konsepto ng Rice for All program ng Kadiwa ng Pangulo. Uusap tayo ng maayos with the pork industry players from the biyahero to the retailers to the producers. Nangako sila na babalik sila sa DA with their comments na kung ano ba yung pwedeng gawin sa presyo ng pork. Kung maganda naman ang usapan, then there's no need. But if there are kung we feel na kulang yung hinihingi namin na pagbaba ng presyo, the government will be forced to intervene. Maaari rin ang pag-recover ng pork industry mula sa naging epekto ng African swine fever na naging dahilan sa taas presyo. Kaugnay nito, 68 na lang ang may active ASF, mas mababa sa mahigit 500 kaso noong ikatlong quarter ng 2024. Wala na ring aktibong kaso ng ASF sa Batangas. Target ng DA ang controlled commercial release ng AVAC vaccine sa unang linggo ng Abril. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa.
Patuloy ang pagsusumikap ng Department of Agriculture sa pagpapababa ng presyo ng bigas. Kaugnay niya ay nadagdagan o nagdagdag ang Department of Agriculture ng panibagong opsyon para sa pagpapamura ng presyo nito. Muli si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Naomi, mas abot kaya ng mabibili ang Rice for All program ng kadiwa ng Pangulo, kagaya na lang dito sa Kamuning Public Market. Kung babalikan, 2 hanggang 3 piso ang ibinaba ng mga nasabing bigas simula noong nakaraang linggo. Dahil sa patuloy na pagsusumikap ng Department of Agriculture at direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapababa ang presyo ng bigas. Para sa presyo ng Rice for All, mabibili na ng RFA 5 ng 5% broken rice ng 43 pesos per kilo, 35 pesos naman ng RFA 25 o 25% broken rice, habang ang RFA 100 o 100% broken rice ay mabibili na lang ng 33 pesos ang kilo. Bukod dito, nagdagdag pa ang kagawaran ng agrikultura ng panibagong opsyon para sa murang bigas. Na-turnover na rin kasi sa mga LGUs ang NFA rice na maaaring mabili ng 33 hanggang 35 pesos. Magsisimula ang rollout ng ilang mga LGU distributors sa Lunes. Samantala, ikinatuwa naman ng Agricultural Sectors Alliance of the Philippines Incorporated o AGAP na co-author at principal sponsor na Anti-Agricultural Economic Sabotage Act ang pagtutok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa implementasyon ng batas. Narito ang pahayag. Natutuwa tayo dahil mukhang ikinumbin ni Presidente yung National Council na magpapatakbo ng batas na Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ang maganda rito, meron itong enforcement group kung saan ang NBI, PNP, Coast Guard ang mag-iimbestiga, mag-i-inspection ng lahat ng area na may possible na smuggling, hoarding, profiteering, cartel. Naomi, patuloy naman ang implementasyon ng 55 pesos maximum suggested retail price sa 5% broken imported rice na maaari pang bumaba ng hanggang 49 pesos MSRP pagdating ng Marso. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio. Samantala, mula sa Philippine News Agency, mas maraming Pilipino ang naghayag ng suporta sa Marcos administration kumpara sa mga Duterte at mga kaalyado nito. Katumbas ito ng 36% ng mga Pilipino batay sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Okta Research. 18% naman ang nagsabing sila ay pro-Duterte. 26% naman ang nagsabing wala silang sinusuportahan, habang 12% ang hindi alam kung paano sagutin ang tanong. Lumabas din sa survey na 8% ng mga Pilipino ay sumusuporta sa oposisyon. Ginawa ang survey o face-to-face interview mula January 25 hanggang 31, 2025 sa 1,200 na respondents. Mula pa rin sa Philippine News Agency, naitayo na ang Himamaylan Tent City sa Negros Occidental. Ayon kay Office of the Civil Defense Administrator Ariel Nepomuceno, may pansamantala ng masisilungan ang mga pamilya na naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanloon. Sa ngayon ay 300 tent pa lamang ang naitayo mula sa 1,350 tents na ide-deliver sa lalawigan. May nakareserba pang 70 tents na magsisilbing pamalit kung mayroong nasira. Sinabi ni Nepomuceno na ginawa o ginagawa ng Marcos administration ang lahat ng paraan upang mabigyan ng tulong ang mga naapektuhan ng bulkan. Inaayos na rin ang mga ilaw at tubig sa lugar upang matiyak na natutugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang executive order na titiyak sa sapat at abot kayang supply ng kuryente sa bansa. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Para matiyak ang sapat na supply at abot kayang singil sa kuryente, pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 83. Inaatasan nito ang pagbabawas ng buwis sa mga ari-arian at pag-alisang interes at multa sa mga pasilidad ng independent power producers na may kasunduan sa gobyerno
sa ilalim ng Build, Operate, Transfer Scheme. Layo nitong mapanatili ang operasyon ng power generation facilities, iwasan ang pagsasara ng mga planta na nagbibigay ng kabuang 3,100 megawatts ng kuryente na posibleng magdulot ng pagtaas ng presyo ng kuryente o rotating brownouts kung titigil ang operasyon o magsasara. Sa ilalim ng EO83, sa halip na 80% na itinakda ng ilang local government unit, babawasan ang buwis sa mga independenteng power producers sa taong 2024 batay sa assessment level ng 15% na fair market value ng kanilang mga pasilidad. Kanselado na rin ang interes at multa sa mga hindi nabayarang real property tax para hindi napasani ng mga IPP. Upang mas maging matatag at epektibo ang pamumuno ng Philippine Coast Guard, isinabatas ang Republic Act No. 12122. Binibigyan linaw nito ang pagtatalaga ng mga opisyal, termino at pagreretiro sa PCG. Nagtakda ng maximum na 3 taong termino para sa pinuno ng ahensya para maiwasan ang madalas na pagpapalit ng liderato na maaring makaapekto sa operasyon ng PCG. Kapag natapos na ang termino o kung maagang inalis sa pwesto, ang komandante ay kailangang mandatoryong magretiro para bigyan daan ang bagong liderato. Puwera na lamang kung pahabain ng presidente ang kanyang termino. Palalakasin din ang merit-based promotion mula sa hanay ng flag officers ng PCG ang iuupong commandant. Mula sa PTV Manila, Calazel Pardilla, Balitang Pambansa. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na hindi na mapepeke ang Persons with Disability o PWD-ID. Sa programang Mike Abe Live, sinabi ni DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao na sa tulong ng Unified PWD-ID System, magiging central authority na ang kagawaran para sa pag-i-issue ng physical at digital ID. Noong mga nakaraang taon, manual o mano-mano ang pagproseso ng ID at ang lokal na pamahalaan ang nag-i-issue ng ID sa pamamagitan ng PWD Affairs Office. Samantala, ikinatuwa naman ni ASEC Dumlao ang pagkilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa dedikasyon ng DSWD, partikular na tuwing may kalamidad kung saan kapansin-pansin ang agarang aksyon ng kagawaran para umalalay sa mga apektadong kababayan. So sa pamamagitan po ng inisyatibo na to, iisang mukha na lang po yung pong person with disability ID. It's RFID enabled card. May QR code po yan, madali pong ma-verify through the system. So, makakatiyak po tayo na hindi mapipeke, hindi makokopya, at hindi magagamit sa pagsasamantala yung pong ating person with disability ID. At makakatiyak tayo na yung pong mga benepisyo at pribilehiyo para sa mga person with disability ay sa kanila po maibibigay. This serves as an inspiration and a motivation for us to continue doing yung pong maagap at mapagkalingang serbisyo sa ating mga kababayan nangangailangan. Mga programang inilatag ng Marcos administration kontra pagtaas ng inflation nagbunga ng mas mabagal na inflation rate itong nakalipas na buwan ng Enero. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Bumagal pa sa 2.4% ang inflation rate nitong nakaraang buwan. Higit itong mas mababa sa na-record na 3.6% noong Enero 2024. Ayon sa Presidential Communications Office, resulta ito ng epektibong programa ng Marcos administration para mapanatili ang presyo ng bilihin at mapagaan ang buhay ng bottom 30% income households. May nakitang deflation o pagbaba sa halaga ng bigas ay sa ulat, habang bumagal din ang inflation rate sa pinakamahihirap na 30% ng mga Pinoy na naitala sa 2.4%. Patunay niya ito ng pagmamalasakit sa mga sektor na pinaka-apektado ng mataas sa presyo ng mga bilihin. Mas mababa din niya ang inflation sa mga pabahay, tubig at kuryente dahil din sa mas maayos na energy policy. Mas mabagal din umano ang inflation sa restaurant at accommodation services na nangangahulugang lumakas muli ang turismo, habang mababa din ang inflation sa transportasyon dahil sa mas maayos na kontrol sa presyo ng gasolina at mga programa na sumusuporta sa public transport. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Maghahain ng panibagong protesta
sa balitang pambansa. Apat na pong minuto binuntutan ng military helicopter ng China access na caravan plane ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa Scarborough Shoal nitong Martes. Ilang beses din itong peligroso na nagmaniobra at lumapit ng hanggang 3 metro lamang hanggang sa lumipad pa sa ibabaw ng eroplano ng BIFAR. Sabi ng Philippine Coast Guard, ito na ang pinakamapanganib na ginawang pangharas ng China sa West Philippine Sea na nangyari pa sa ere. Konting banggaan lang, no? With that close proximity can lead to disaster. Helicopter dangerous action was considered to be at some point higher level of escalatory action compared for the past harassment that they did. Pero ang PLA Southern Theater Command ng China dinepensahan ang ginawa nilang hakbang na naayon daw sa batas at regulasyon, bagay na binuweltahan ng PCG. We have sovereignty over the waters of Bajo de Masinloc. That is actually our territorial airspace. If you're going to ask me who is the one carrying out such aggressive and illegal actions, that will only be the People's Republic of China. Panibagong diplomatic protest ang ihahain ng Pilipinas laban sa China. Muli ring iginiit ng pamahalaan ang soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. The mere fact that we can fly and sail in these waters highlights the fact that we are asserting our sovereignty and sovereign rights. So, despite of the harassment of the PLA Navy helicopter and even the presence of the China Coast Guard vessels, the Philippine Coast Guard, together with BIFAR, are standing firm in asserting our position in this body of water. Ang National Maritime Council tinawag na unprofessional at mapanganib ang ginawa ng helicopter ng China. Dagdag ng NMC, ipinapakita lamang dito ang kanilang pagsasawalang bahala sa flight safety, lalo't nalagay sa kapahamakan ang mga sakay ng eroplano ng BIFAR. Pinaalalahanan ng NMC ang China na igalang ang international law, maging responsable at iwasan ang mga hakbang na makakaapekto sa kaayusan at kapayapaan. Nagpahayag rin ng pagkondena si U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, sa panibagong pangharas ng China at dapat anyang ayusin ang mga gusot na naayon sa international law. Samantala, pumirma sa isang Memorandum of Understanding ang PCG, Philippine Information Agency at National Youth Commission para isulong pa ang laban ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kabilang narito ang pagpapalawak pa ng kamalayan sa mga kabataan pagdating sa issue ng WPS at labanan ang anumang disinformation. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus para sa Balitang Pambansa. Panibagong diplomatic protest ang ihahain ng Pilipinas para sa China. Ito'y bilang aksyon sa pagiging agresibo ng Chinese Navy sa West Philippine Sea. Ayon kay National Maritime Council, spokesperson Yusek Alexander Lopez, masyadong delikado ang ginawang paglapit ng helicopter ng People's Liberation Army Navy helicopter ng China sa eroplano ng BIFAR ng Pilipinas. Binigyan din nito ang soberanya ng bansa sa Bajo de Masinloc kung saan naganap ang insidente. Sa official statement ng NMC, muling hinimok nito ang China na igalang ang international law para mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Kain tayo ng diplomatic protest. Ayun. Sa ating nagagawin ng ating Department of Foreign Affairs. Apo. Bakit tayo maghahain? Again, nakita natin na sobra na itong ginawa nilang ito, no? Pero that's the only way we can do it Kasi ganun din naman ang direktibo ng ating presidente. We will do all peaceful means through diplomatic mechanisms, channels and mechanisms. So para at least on record na ginawa natin ang ating protesta.
Matagumpay na naipatupad ng Department of Energy ang interconnection project sa Mindanao, Cebu, Negros at Panay na may 400 hanggang 450 megawatts export na inaasahang mas magpapatibay ng supply ng kuryente sa bansa. Ibinahagi din ng DOE ang iba pa nilang accomplishment para sa taong 2024. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lotilla, sa kabila ng naranasang El Nino, nagpapatuloy ang operasyon ng hydropower plants habang pinalalakas ang renewable energy projects at green energy auction para mapatatag ang supply ng enerhiya. Sa electrification program naman, umabot na sa 1.6 million na kabahayan ang nabigyan ng kuryente noong 2024. Sa Philippine Energy Plan 2023 to 2050, nakatakdang itayo ang pump storage hydro sa 2030 at aprobadong nuclear power plants. Patuloy din ang kagawaran sa pakikipagtulungan sa ibang bansa para sa investment sa renewable energy at energy storage systems. Tiniyak ng DOE ang sapat na kuryente para sa nalalapit na hatol ng bayan 2025 sa ilalim ng Task Force on Energy Resiliency. So yung ating targets, we are on track sa targets natin to reduce energy intensity. Ginagamit natin na enerhiya sa bawat produkto o services, dapat ibaba natin. No? We should produce more from less energy, and that requires the cooperation of everyone. Binigyan din ng Department of Energy ang magandang dulot ng paggamit ng e-vehicles. Ayon kay Department of Energy Secretary Rafael Lotilla, mas mabuti kung electrified vehicles ang magiging mass transportation. Bukod sa traffic, mababawasan din ang gastos at polusyon. Malaki din ang maitutulong nito sa mga commuter, lalo na sa harap ng inaasahang road closure sa EDSA ngayong taon. Ito ang gagamitin ng ating riding public, so mabawasan yung traffic sa ating mga kalsada, especially in this year na magkakaroon ng partial closures along EDSA or certain parts of the important road network dahil i-improve naman yung mga facilities na ito. Kung mass transport ang ma-offer, and especially by electric vehicles, then it would help a lot in terms of reducing the cost at mababawasan din yung pollution at the damage to the environment. Patuloy ang panawagan ng Department of Health sa publiko na gumawa ng mga paraan para makaiwas sa dengue. Inihalimbawa ni DOH spokesperson at Assistant Secretary Albert Domingo ang clean-up drive o alisin o pag-aalis ng mga tubig na naiipon sa kanilang bahay. Sinuspinde din muna ang paggamit ng uniforme na maluwag sa mga paaralan at pinagsuot na lang ng jogging pants sa mga babaeng estudyante. Sa huling tala ng DOH, mahigit na sa 28,000 ang kaso ng dengue sa bansa. Outbreak response, yung mga clean-up drive, alisin yung mga tubig na naiipon. Tapos, meron pa tayong isa pa, yung ating paggamit ng self-protection measures, yung pagsuot ng mahabang manggas. Balita ko po, yung mga ibang eskwela, at very good ho sila, sinuspindi muna yung paggamit ng mga uniforme na maluwang. Halimbawa, yung mga sikiting na babae na nakapalda, sabi, wag muna magpalda, mag-jogging pants muna para sarado yung balat. Mas pinaiigting pa ng mga kinukulang ahensya ng pamahalaan ang pagtugis sa mga guerrilla pogo o mga patagong nag-ooperate ng online gaming sa harap ng total ban nito sa bansa. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, tuloy ang kanilang ikinakasang mga operasyon para habulin na ang individual na nasa likod ng patuloy na operasyon ng pogo. Katunayan, nasa higit 2,100 na individual na ang naipa-deport nila mula sa mga ikinasang raid hanggang
noong December 2024. Habang nasa 337 na individual naman ang nananatili sa kanilang Pogo Custodial Facility. Nakapagsampa na rin sila ng kaso sa ilang mga Pogo personality sa nakalipas na 2 taon. Ang iba ay nasa preliminary investigation na habang inihahanda na nila ang pagsasampa pa ng karagdagang mga kaso. Iniimbestigahan na rin nila sa ngayon ang ilang LGUs na madalas mahuli ang mga guerrilla Pogo operations. Usually kapabayaan po ito Diba? This is a failure of their BPLO to conduct their visitorial and regulatory powers. Ang LGU po ay isa sa may pinakamalawak na visitorial at regulatory powers. Naghain na ng irrevocable resignation si Acting PCO Secretary Cesar Chavez. Nagpasalamat naman si Secretary Chavez sa tiwalang ibinigay sa kaniya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Nagsumite ng kanyang irrevocable resignation si Acting PCO Secretary Cesar Chavez. Sa statement na inilabas ni Chavez na pagalamang February 5 pa nito isinumite ang pagbibitiw. Nakapaloob sa inilabas na pahayag ni Secretary Chavez na aalis siyang may panghihinayang gayong sa kanyang palagay-anya ay hindi niya lubos na natugunan ang inaasahan sa kanya. Sa gitna nito inilarawan ni Chavez na sa bawat araw ng kanyang paglilingkod ay itinuring niyang kanyang huling araw na ang ibig sabihin ay ibinuhos niya ang kanyang buong makakaya. Kaugnay nito ay nagpaabot ng taos-pusong pasasalamat si Chavez kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa anay pagkakataon at karangalang makapagsilbi sa administrasyon nito, ganun din sa tiwala at kumpiyansa na ipinagkaloob sa kanya. Sinabi ni Chavez na mananatili siya hanggang February 28 sa PCO o maaaring mas mapaaga pa at ito'y sa sandaling makakuha na ang palaso ng kanyang kapalit sa PCO. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Mula po sa PTV, maraming salamat po Secretary Chavez sa inyong paglilingkod sa ating mga kababayan. Samantala, bumaba ang crime rate sa buong bansa sa pagsisimula ng 2025. Ayon sa Philippine National Police, higit 26% ang ibinaba sa focus crimes base sa datos ng 17 Police Regional Office sa Pilipinas. Kabilang sa itinuturing na focus crimes ang pagdanakaw, rape, murder, physical injury at carnapping na 3,000 kaso ang naitala mula Enero hanggang Pebrero ngayong taon kumpara sa higit 4,000 noong 2024 sa kaparehong mga buwan. Sa taunang datos naman ay 7% ang naitatalang pagbaba sa krimen. Sabi ng PNP, malaki ang naitulong ng social media lalo't mas naging aktibo na rin ang publiko sa ginagawang pag-uulat. Ayon naman kay PNP Chief Police General Romel Marbil, bukod sa pagresponde ay mas pinagtutuunan ng pambansang pulisya na pigilan ang mga krimen kung saan ginagamit ang data-driven na estratehiya, gayon din ang modernong teknolohiya. Umaapaw ang pagpapasalamat ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco sa pagtangkilik at pagkilala ng Michelin Guide sa pagkaing Pinoy bilang isa sa maituturing na pang world-class cuisines. Ipinagmamalaki rin niya ang pakikipaglaban ng mayamang culinary heritage ng bansa na tiyak na aniyang ma-e-enjoy ng buong mundo lalo na't kinakatawan nito ang iba't ibang kulturang Pinoy mula sa mga lungsod hanggang sa mga naggagandahan nitong mga isla. Hinikayat rin ni Secretary Frasco ang mga dayuhan na subukan at namnamin ang putahing tatak Pinoy. Ayon kay Frasco, ang recognition na ito ay nagpapakita rin ng pag-unlad ng turismo ng bansa. Samantala, abangan naman sa Bagong Pilipinas ngayon. Mainit na tatalakayin ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonio Yulo Loizaga ang mga programa at proyekto ng kagawaran ngayong taon. Mamaya na po yung 12:30 ng tanghali, kaya tutok lang dito sa inyong pambansang TV, ang PTV. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita mula sa PTV. Ako si Naomi Tiburcio at ito ang Balitang Pambansa.